Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication program educational objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 96.5. Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea.
Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang What State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas at magandang umaga, Batangas. Mula dito sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan, ito ang What State Ulat sa Umaga. What State Ulat sa Umaga! Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. At iniyan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5. The voice and rhythm of the sea. What State Ulat sa Umaga! Araw ng Miyerkules at araw ng mga puso, February 14, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. What State Ulat sa Umaga! At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. What State Ulat sa Umaga! At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Para sa unang ratsyada ng mga balita, pinakamataas na karangalan sa Gawad Dugong, Calabarzon, nakamit ng bayan ng Cardona. Basic Food Safety Training para sa lokal na pamahalaan ng San Francisco, isinagawa ng DOST Quezon. License to own and possess firearms caravan na arangkadang muli. Dating drug surrender patay sa pamamaril sa San Juan, Batangas. At service crew sa Santo Tomas, patay matapos mabulunan sa kinaing barbecue. What State Ulat sa Umaga! Para sa unang pasada ng mga balita, pinakamataas na karangalan sa Gawad Dugong, Calabarzon na kamit ng bayan ng Cardona. What State Ulat sa Umaga! Tumanggap nga kamakailan ang pinakamataas na karangalan ang bayan ng Cardona sa ginanap na Gawad Dugong, Calabarzon. Ipinagkaloob ng Department of Health o DOH ang natatanging rekognasyon sa nasabing bayan bilang pasasalamat sa mahalagang kontribusyon nito sa mga bloodletting programs. Nagpapasalamat ang pamahalaang lokal ng Cardona sa bawat individual na tumugon sa panawagan na mag-alay ng kanilang mga dugo upang patuloy na makapagligtas ng marami pang buhay. Samantala, inaasahan naman na maiibsa ng mga isinasagawang aktibidad ng kakulangan sa mga imbak na dugo sa mga blood bank na inihahanda para sa mga residenteng may sakit na nangangailangang salinan ng dugo. What State Ulat sa Umaga! Ibang balita naman tayo, Basic Food Safety Training para sa lokal na pamahalaan ng San Francisco, isinagawa ng DOST Quezon. What State Ulat sa Umaga! Nag-organisa ng seminar hinggil sa Basic Food Safety Training ang DOST Quezon sa tulong ng Sanitation and Safety Office ng lokal na pamahalaan ng San Francisco, Quezon. Ito ay para sa pangunahing producer ng pagkain, taga-proseso at may-ari ng kainan sa nasabing bayan. Ang pagsasanay ay dinaluhan ng 25 individual at ginanap naman sa Municipal Covered Court kung saan tampok ang pagbabahagi ng kaalaman ukol sa basic food hygiene at food safety hazards na pinangunahan ni John Michael A. Florendo, SSRS at miyembro ng DOST 4A Food Safety Team. Samantala, layunin naman ang aktibidad na pag-usayin pa ang kakayahan ng mga pangunahing tagahawak ng pagkain at may-ari ng kainan sa preparasyon at paghawak ng pagkain para sa mga residente ng San Francisco. Ang pagkapalawak din ng kaalaman sa food safety ay magbibigay tulong sa pagsugpo ng mga sakit mula sa mga pagkain, lalo na sa mga lugar na may matataas na mga populasyon. What State Ulat sa Umaga! License to own and possess firearms caravan aarangkadang muli. What State Ulat sa Umaga! Pagbabalik programa ng License to Own and Possess Firearms Caravan sa lungsod ng Bacoor, aarangkada yang muli sa darating na March 2024 sa birth month ni Mayor Strike B. Revilla. Ito ay taon-taong caravan na handog para sa kaarawan ni Mayor Revilla sa pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod ng Bacoor katuwang ang Philippine National Police.
Firearms and Explosives Office Camp Crame at Regional Civil Security Unit 4A. Samantala, ang nasabing programa ay may limited slot lamang. Kaya naman ang Bacooreno na interesado sa LTOPF ay maaaring mag-inquire at magpa-reserve kay PSSG Wilson Dexter Mendoza sa numerong 0917-187-8651. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng ibayong pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, dating drug surrendery patay sa pamamaril sa San Juan, Batangas. Nasawi ang isang 33 anyos na caretaker ng isang farm ng mga panabong na manok. Ito'y matapos barilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Ayon sa San Juan Police Station, natagpuan na bangkay ng biktimang kasamahan nito matapos umanong makarinig ng malakas na putok ng baril. Na-recover sa crime scene ang isang basyo ng kalibre 45 na baril habang mabilis namang tumakas ang suspect patungo sa hindi pa malamang direksyon. Tinitingnang anggulo ng pulisya ang pagkakaugnay ng biktima sa ilegal na droga habang patuloy naman na gumugulong pa rin ang investigasyon. Ibang balita naman tayo service crew sa Santo Tomas, Batangas nasawi matapos mabulunan sa kinaing barbecue. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Winchell Tendan. Winchell, i-Bot State, ulat mo. Nasawi ang isang 35 anyos na service crew ng isang kilalang convenience store sa Poblacion 4, Santo Tomas City, Batangas nitong linggo. Batay sa ulat ng pulisya, nakita sa CCTV footage na kumakain ng barbecue ang biktima habang nasa loob ng CCTV room at maya-maya ay bigla na lamang nawalan ng malay. Tinitingnang posible itong nabulunan sa kinakaing barbecue. Nadala pa sa ospital ang biktima ngunit idineklara na itong dead on arrival. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ukol dito. Para sa Bot State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tandan. Samantala, yan po ang unang pasada ng mga balita. Isa munang pagbati sa mga nakatutok sa ating Facebook Live kay Winchell. Ayan, nakatutok siya. Tsaka kay Alex Bailosos Delina. Good morning and happy Hearts Day po. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan.
Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOCs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras na natin, 43 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, naku po meron tayo ditong good vibes at syempre sa ating sports balita kung saan magkasintahan na kinagaliwan ng mga netizens dahil sa kakaibang sorpresang pang Valentine's. At ang marathon world record holder na si Kelvin Kiptum patay matapos maaksidente. Bago natin ipagpatuloy ang ating balitaan, isa muna pong announcement para po sa lahat ng mga aspiring Red Spartans na magte-take po ng college admission test ngayong 2024. Ano po mga kailangang dalhin? Siyempre po kailangan dalhin ang printed copy of your admission test permit, pencil, number 2, sharpener, school ID or any valid ID for verification purposes at water tumbler. Gaganapin po ang naturang college admission test dito sa Arasov Nasugbu Campus on February 24, 2024. At wag na nating patagalin pa, narito na ang ating Good Vibes Balita. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At syempre nga para sa ating Balitang Good Vibes dahil nga Valentine, syempre dapat may kinalaman ang ating Good Vibes Balita sa araw ng mga puso. Magkasintahan, kinagiliwan ng mga netizens dahil sa kakaibang sorpresa pang Valentine. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang TikTok post ni Mariel Abu na kung saan ay sinurpresa ng babae ang kanyang partner. Kita din sa video ang reaksyon ng lalaki matapos itong maabutan ng pera. Gulat at galak ang lumarawan sa muka ng kanyang kasintahan. Kakaiba nga naman ang pa-Valentine's Day ng kanyang partner kung saan nakasanayan kasi natin na ang babae ang laging sinusurpresa at hindi ang mga nobyo. Sports Balita. At para naman nga sa ating sports balita, marathon world record holder na si Kelvin Kiptum patay matapos maaksidente. Para sa balitang yan, narito si Marvin Gonzalez. Marvin, i-Bot State, ulat mo. Namatay sa aksidente ang holder ng world record sa men's marathon na si Kelvin Kiptum ng Kenya kasama ang kanyang coach na si Gervais Hakzima ng Rwanda nang mabangga ang kanilang sasakyan. Nagtala si Kiptum ng record noong 2023 na nakikipag-compete kay Eliud Kipchoge at nahigitan niya noong Oktubre kamakailan lang sa Chicago. Kinilala sila bilang provisional marathon team ng Kenya para sa Paris Olympics. Base sa investigasyon, minamaneho ni Kiptum ang sasakyan nang ito'y bumangga sa poste sa
sanhi ng kanilang pagkamatay. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Kenyan President William Ruto sa pamilya ng nasawing atleta. Para sa Bat State Ulat, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Samantala, narito naman po ang ating ulat panahon. Ulat sa umaga. Ngayong araw po ng Miyerkules, dala ng shear line na asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Quezon, Bicol Region, Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon. Habang mahinang pag-ulan naman ang aasahan sa Cagayan Valley at Aurora, dala ng hanging amihan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na po ang Batangas, aasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at isolated na mga pag-ulan. Sa northern at eastern summer naman, apektado rin ang easterlies, kaya asahan rin ang maghapong maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Ang natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang na po ang Mindanao, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan. Ulat sa umaga. Walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa kung kaya't malayang makakapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit syempre, paalala pa rin ang ibayong pag-iingat. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6:20 ng umaga at lulubog mamayang alas 6 ng gabi. Ulat sa umaga. Samantala, para naman po sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.07. Canadian dollar, 41.69. Singaporean dollar, 41.70. Saudi riyal, 15.27. Euro, 60.41. Chinese yuan 7.79 at Japanese yen 38 centavos. Ulat sa umaga. At yan ang mga balitang nakalapan namin sa buong magdamag. Ulat sa umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Ulat sa umaga. At nako, happy Valentine's Day sa lahat ng mga ka-DWBX, ka-BX natin dyan. At dahil nga Valentine's Day, nako po, abangan nyo po mamaya kasabay ng ating programa na Pusong Koto Best of OPM Love Songs ay magkakaroon tayo ng special segment. Ayan, ang Pusong Wagi o Pusong Sawi, Year 3. Diba? Year 3 na. Patatlong beses na natin itong ginagawa, ang Pusong Sawi o Pusong Wagi. Dito lamang po sa DWBX 96.5. Kaya naman po, tumuto kayo mamaya. Maaari po kayong mag-message sa aming Facebook page o kaya comment dyan mamaya sa ating comment section ng inyong mga pagbate, ng inyong mga dedication, kung sino man gusto nyong batiin ngayong Valentine's Day. At kung nahihiya naman, pwede namang mag-PM na lang sa amin, sa aming Facebook page, DWBX 96.5. O kaya naman, ay bukas din ang aming love hotline, 0916-143-2171. Ayan, abangan po natin yan mamaya lamang after this segment po ng Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga. At again, ulitin po natin ang ating announcement para sa lahat ng magte-take ng kanilang college admission test dito po sa Bat State U Arasof Nasugbu Campus sa darating na February 24, 2024. Ano pong kailangan nyong dalhin? Printed copy of your admission test permit, pencil, sharpener, school ID or any valid ID for verification purposes, and water tumbler. Bakit po kailangan nyo magdala ng water tumbler? Kasi po hindi po pwede dito ang plastic sa loob ng campus. We are green community, kaya naman magdala po tayo ng kanya-kanya nating water tumbler. Kasi meron naman ditong mga water dispenser na kung saan pwede nyo pong paglagyan ng libre naman yun. And for applicants with approved for examination status, admission test permit and schedule is now available at your portal. For more information about this, contact 0919-079-0670 or punta lang po kayo sa Testing and Admission Office Facebook
page. Backstage Ulat sa Umaga. Muli magsasama-sama tayo bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng DWBX 96.5 at ng Bot State Ulat sa Umaga. Backstage Ulat sa Umaga. Ako muli ang inyong naging kabalitaan, Bot State Ulat, Lenny Ila. Backstage Ulat sa Umaga. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang ating special segment ng Pusong Wagi o Pusong Sawi. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence.